Nasaan ba si Secretary Tolentino? Secretary Tolentino, nasaan ka ba? Dapat ikaw unang lumalaban dito eh. Tama. Dole Secretary Tolentino, bakit ka natutulog sa kangkungan? Dapat kasama ka ng mga manggagawa. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha, sa tagig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. 5 yun eh, 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga eh. Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng sanayan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Basta yung nag-SONA, para kayong SONA. Bago mag-SONA, dapat binibigay niya. Andun na dapat eh, kasi aaralin na kagad yun eh. First item yun eh, most important bill yan eh. That's the most important law. Ano ba, pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Paxilica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya. Tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo. Maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulungsaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyo lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, pag-uusapan natin itong pagsugod ng grupo nitong si Congressman Eli San Fernando sa Pasig RTC para po tutulan ang paglabas ng TRO. Doon nga po sa taas sahod na inaasahan po ng ating mga manggagawang Pilipino. Dahil kakarampot na nga lang po ang dapat sana ay taas sahod ay napigilan pa at gusto pang pigilan ng mga mayayamang negosyante dito sa ating bansa mga kababayan. At mapapanood din natin dito mga kababayan ang naging sagot naman itong si Senator Alan Peter Cayetano sa mga aligasyon nga po nitong si Senator Lacson dahil tumitindi na po ang kanilang alitan dito mga kababayan at umiinit na talaga ang kanilang palitan ng impormasyon. At ito pa ang matindi mga kababayan, merong mga isiniwalat itong si Senator Amy dahil maliban sa Paxilica na plano nga po o inuumpisa na nga pong gawin dito sa ating bansa, meron pa di umano na ibang proyekto na hindi pinapaalam sa ating mga Pilipino na kasalukuyang inuumpisa na rin di umano. At ang tawag nga po niya dito mga kababayan ay white hydrogen. Marami talaga, hindi na natin alam kung ano ang mga itinatayo o gustong itayo dito sa ating bansa na hindi pinapaalam sa atin ng gobyerno. Marami itong mga kababayan dahil mismo mga senador ay wala silang alam sa mga plano na ito ng administrasyon. Panoorin po natin ang mga pagsisiwalat na ito nitong si Senator Amy Marcos. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa natin video. Like at pakishare mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay, good morning mga boss. Andito na kami sa Pasig, sa may Mega Market para sumugod sa Pasig RTC Branch 152 dahil dito sa illegal na paglabas ng TRO sa dagdag sahod ng mga manggagawa. So ito na yung mga kasama natin, oh. Yan, nag-aantay na lang kami. Yan, mga kasama natin. O susugod tayo ngayon dahil sa illegal yung ginawa na paglalabas ng temporary restraining order para sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Ito na mga kasama natin, oh. Yan. Oh, ayan mga kasama natin. So sa mga nandito sa Pasig, sama kayo. Puntahan natin yung Pasig RTC Branch 152 dahil illegal yung ginawa nila. Hindi po pwede yan. Sabi sa Labor Code, walang TRO ang pwedeng ilabas sa dagdag sahod. O, kaya hindi po pwedeng sa social media lang tayo galit. Labas tayo, punta tayo doon ngayon sa Pasig RTC Branch 152. Ito mga kasama natin, oh. Yan. So, nag-aantay tayo ngayon ng mga kasama natin dahil lalaban tayo.
lalaban tayo. Hindi po pwedeng. Yan, boss, laban tayo. Inaagaw sahod natin, naagaw, laban tayo. Yan, lalaban tayo mga boss. So, susugod tayo ngayon doon sa RTC Branch 152. Illegal yan. Eh, nasaan ba si Secretary Tolentino? Secretary Tolentino, nasaan ka ba? Dapat ikaw unang lumalaban dito eh. Dole Secretary Tolentino, bakit ka natutulog sa kangkungan? Dapat kasama ka ng mga manggagawa. Ah, Secretary Tolentino, dapat ikaw ang numero 1 na nandito. Lumaban doon sa illegal na TRO. O kaya ngayon, dito kami ngayon sa Pasig. Susugod kami dyan sa RTC Branch 152. Ito mga kasama natin. O. Sa mga taga-Pasig natin, ang mga kamanggagawa, tara po dito. Dito kami sa may Mega Market. Punta kami sa RTC Branch 152 mamaya. So, ipagtatanggol natin, ilalaban natin yung dagdag sahod. Hindi tayo papayag na bawiin yan dagdag sahod natin. Ginamit lang ata sa zona yun eh. Para may masabi lang. Oh. Sabi ni Raymark, puro daw tayong ngawa. Oy Raymark, nandito na nga Nasa Pasig na nga, ipinaglalaban. Sure ako Raymark, ano ka, minimum wage earner din. Pero bahagi ka pa rin ng nilalaban natin. Raymark, ha? So laban po tayo sa lahat ng mga kamanggagawa. Good morning po. Maya-maya ay tutulak na po tayo doon sa may RTC Branch 152. Sa mga taga-Pasig, punta po kayo dito. Dito kami sa may Mega Market. Sa may Mang Inasal. So good morning po, laban tayo mga boss. Sa lahat ng mga minimum wage earner sa NCR, pakishare po ito para malaman ng lahat na tayo ay lumalaban, hindi tayo susuko sa dagdag sahod. Garampot na nga, tugib sulugan pa, ngayon sinuspindi pa. O lalaban tayo mga boss, laban! O, lalaban kami. Bawiin namin yung inaagaw nyo. Garampot na nga lang, kaunti na nga lang eh. So kay Judge Manungsong, Judge, alam ko pong matalino po kayo at alam ko namang alam nyo kung ano nakasulat sa batas. Pero mali po talaga yung nilabas nyo na temporary restraining order. So andito ho kami. So kaya lalaban po tayo sa mga kamanggagawa natin sa NCR. Paalam nyo po na hindi tayo susuko sa laban. Ilalaban natin yan hanggang dulo. Kahit saan tayo mapunta. Puta, palag-palag to. Mamaya may pasok pa kami. At sa tumitindi nga pong patutsadahan ng dalawang senador na si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Lacson, mga kababayan. Ipanoorin po natin ang naging sagot nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa mga allegation nga po na pinupukol nitong si Senator Lacson patungkol po sa mga proyekto ng flood control sa Taguig City. God bless you, Facebook friends and family. Magandang hapon. Rainy Sunday. Yan, galing sa isang event. Nagpre-prepare for this week and then may konting coffee date bago umuwi at hindi ko pa sure kung magluluto si Lani kasi I think 4 a.m. o 5 a.m. wala na siya sa bahay kanina. So reminder lang po, sabi sa Bible, keep the 7th day or depende ko anong day po yung Sabbath nyo. At remember before, wala naman cellphone, walang mga libro, walang mga video. So ang purpose din ng Sabbath ay hindi lang po mag-rest, pero pag-usapan yung Word of God, di ba? So usually sa lunch table, dinner table, nandyan yung mga tatay-nanay, lolo't lola, nandyan yung mga anak, usually clannish nun. So magkakapatid, magpipinsan, and then i-share po ang people of God yung Bible. Nanonood si Secretary Harry Roque. God bless you. Nasaan ka na ba? Nasa Hig pa rin ba? Emily Solidaga, Jermar Bagaman, Dave Francis. Mabuhay ang Paranaque. Thank you, Dave.
parati ka sumusuporta. Diorman Suwan, Lynn, Daza, thank you po, thank you. So guys, word of God, prayer, shout out, sabi ni Rosalie Gregorio Ordonio, I think it's Tolentino, sorry, nag-dot kami, mahaba yung name. Assalamualaikum sa lahat ng kapatid nating Muslim. Kung ano man ang ating religion, napaka-importante that we take a step back, realize that we were made in God's image and nature, reflect ano ba ang pinagagawa sa atin ni Lord. Sabi ni Ashwin Shrestha, fight for the Filipino people. George, okay naman yung sound? Sorry guys, medyo maulan at katabi ng highway. So thank you again sa lahat ng suporta nyo. Ang dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson, kasi sabi niya I crossed the line, kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig, at kahit hindi nangyari sa Taguig, ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita, di ba, apples to apples talaga, ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa Taguig, malulunod ka sa katotohanan. Yan ha, pag panay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30-40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara, kasi kahit pa paano compared to the other Metro Manila cities, flash flood or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito unang-una ang Panginoon, pangalawa po business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So ayoko pong madamay-damay, medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting down to buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon, kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no?
So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po. Sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang atin mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon ha. As we demand the best from government, we also have to demand that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do. Diba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, diba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So, dadagdagan ko yon, diba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So, kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So, that means we should be ready to give our life. So, yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, de ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre, ilalaban natin yung katotohanan. So, God bless you guys. Tuloy-tuloy yung prayers. Spend time with the Lord today. Thank you very much sa lahat sa inyo sa encouragement nyo. Blessed Sunday po. At dumako naman tayo dito mga kababayan sa naging panayam po ng Banateros Brothers dito nga po sa kapatid ng ating Pangulo na si Senator Amy Marcos. Ito po ay ang mga sagot niya sa naging SONA ng kanyang kapatid. Mga kababayan, panoorin po natin ang napakainit na mga naging pahayag nitong si Senator Amy Marcos. Sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, sang katutak na ratasong itim. Ibuo mo yan, gawin mo ang palda, at saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang eh. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso Puro racket kasi. bigas na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun eh. Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos eh, yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate, saka sa Congress, minadali nila ang todo. Wala nang debate eh. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina. Wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Diba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Ang matindi nito mga kababayan, pagkatapos ng SONA, biglang taas ng gasolina. Grabe. Pinatapos lang talaga yung SONA, tapos tinodo nila ng taas na naman. Pero nagano po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung SONA ng inyong ading? Natitense kasi ako pag pagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagpipon-pipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Tatakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi, yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo eh. Samantalang sagkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa nung mga sinasabi niya sa SONA? Oo, matinik naman yun eh. Marunong Sino naman kaya? yun.
Ewan, maraming wibulong dun di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog nung sa Na- zona na yon ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Hindi nga binanggit yung pangalan eh. Sinabi lang dating speaker and daming dating speaker. Hindi nyo nabanggit si Romualdez. Ano ang sa palagay po ninyo doon? Ewan ko, asan na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Bakit ito? Ang tagal-tagal. Tutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niyo si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yon yung goods pa kayo eh. Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin nyo, Sen, Liquitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala kasi yun nga yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa nandun. sila, Sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay Pero wala rin. naman duda kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko, Paano na yun? mga resolution of the EC, di ba? Naku po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bicam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigay niya. Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Ano ba pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsunang walang bit-bit? Ito pa, Senator Raimi, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na. Wala nang pananakot, wala nang paandar. Alam mo yun? Di ba parang siya? Parang rehash lang nung statement ni
President Erap noon yun. Oo. Nung parang- walang kamag-anak, Oo, kapatid, walang pinsan, ganyan, hindi ba? Parang ganun nga eh. Ang hirap eh. Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, eto yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi nakalimang taong nga eh. Dapat mahaba na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun eh. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talagang magtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi pang yung last SONA, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pa nakukulong. Susunod pa uli. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasa mentahan na. Hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa nagagamit. Lilibing na yun Nako Para may content pa sa 6 SONA. Ewan ko. Hindi ko nga hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako. May kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan, na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob. Mabigat talaga yung paghihinayang. Pero you think, ma'am, kung kayo po ay kasi noon, nung eleksyon, natatanda ko, magiging super ate kayo, kanyo eh. Ngayon, sabi ko Talagang nga, aalalayan niyo siya eh. Yun yung gusto niyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera, sa tingin po ninyo magaguide nyo ng may yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, pero at least yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, Hindi lang sa kalsada, sa loob ng eskwelahan pa. barel. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Hindi ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nag-i-invest sa Pilipinas. Tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino at galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya. Yeah. At masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo eh. Ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh. Paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA,
Binibilang ko kasi nagtataka ako, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Basta ko inaaway, puro naman akin. Yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ako, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Ay, nako, talaga naman tong buhay na At to. yung labas ng... Oh, yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny. I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas to 350. Ako nga kasali pa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya, ita-tax free daw niya. Sana nga. Pero Iwanan mama, niya. in fairness, ito, disclaimer lang din para sa inyo. Kami pong Banateros, hindi po kami sumuporta sa inyo. At alam nyo po yan. Pero yung ginagawa ninyo sa Senado ngayon, kahit po paano nababawi yung, sorry po sa kapalpakan ng kapatid nyo. Yung ginagawa ninyong, lalo na kahit, kasi sa pagtatanong, alam naman natin yung mga, wag na tayo punta sa details, pero alam naman natin yung mga nandun sa majority senator, talagang parang final na sa utak nila, impeach si BP. Pero kayo, napapalabas nyo talaga yung totoong mga sinasabi ng witness. Yung kanilang Nag-e-effort nga pag-inconsistencies, ako kasi parati akong sinisita, masyado ko daw kaibigan si VP. So definitely daw partial ako at sigurado na ako boboto kontra sa impeachment. Eh sabi ko, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, sumumpa naman ang Constitution, yun ang una, kahit kaibigan, kahit kaalyado. Pero, eto nga, kaya pag nagtatanong ako, binabasa ko maigi lahat ng kanilang konteksto, no? Para dun tayo didikit sa, dapat tatalima sa ebidensya. Eh, nakakaasar naman sila. Hinihingi pa yung ebidensya sa akin. Buti nga po kayo nagbabasa. Yung mission prosecution, di marunong magbasa ng kanilang ebidensya. Yung sinubmit nila, hinihingi sa akin. Gusto ko sabihin, hoy, kayo nagbigay ng annex na yan. Kainis! Ano ba yan? kung take 3 ka kasi sa bar, medyo talagang medyo... Ayan naman. Sino yan? Take 3? Kung take 3 ka. naman. Kumbaga sa Denied niya si Lenny. pelikula. Take 2 lang. Take 1, take 2, take 3. Oh, at least naman yung take 4 ox na. Okay. Hindi kasi alam mo kung bakit. Oh. Hindi mabasa, singkit. Oh! Ang lupit! Yan ba yung Kuya, yan ba yung may project sa Maynila? Maraming galihol? Nakakonkwenta? Kayo ay! Parang kilala ko na yan. Kami naman po yun, kami. Ang tanong mo. naman yung mga kasuhan, ma'am. Jay, may tanong. Ang lupit na yun, Senator Amy. Pero in fairness yung mga congressman na laging nandun. Yun nga, kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba, napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalang kasi yung 2027 budget. Paanong matatapos ito on time kung may impeachment? May impeachment. Meron pang hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman naharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun. So, gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga Bakit kaya nasabi yan ng senador na napakatino? Oh, ayan naman. Baka bendalo na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 eh. So 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon na yan? Ibig Mga sabihin, 15, ganun. 7. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senator kayo? 12.
Oh, tagal Kasi 37 eh. ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, 1 taon pa lang senador, akala mo sila na may-ari ng senado. Ay, yayabak. Kayo ah. Mga kwelyo. Oo. Hindi, dalawa yan, yung majority. Isang napakatagal, napakayabang din. Ito naman bagito. Mga classmate ko yan. Basta, si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Tumanda na ron. Soto Grande. Parang walang nagawa. Si Ma'am... Ikaw talaga. Ma'am Amy, 7 years pa lang. Marami na nagawa. Pero, Siyempre, kasama natin eh. talaga. Eto, Senator Amy, total na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos. Nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Eh, ba't ganun? Anong pinag-usapan natin? Eh, parang may utos galing sa ibang lugar. Parang ganun. Eh, hindi, nakakapagtaka eh. Dahil, di ba dapat ang Senate, medyo last bastion na yan. Saka, dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin niyo, ma'am, Separation of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang diyan para mapanugot yung mga opisyal? Yung batas ba natin, yung politika o sa tingin niyo meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas yung mga survey, palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi na asikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapalan na ng mukha ko. Di ba kayo Alam mo, kakapalan ng makeup eh. Gora na ng ikaw talaga. Ay talaga. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before hindi consider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup. Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Eh kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo ang presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba mag-presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman eh. May kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na eh. Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po Involved ang Senate, Congress. Involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals
minerals, data, AI, di ba? Andun yun eh. Yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. And natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun eh. Hindi siya parang gold na ima-mine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun eh. Sinasala. Alam mo yun? Sasala yun eh. Hiwa-hiwala yun eh. Ibang klase yung rare earth na parang buha-buha. Gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki eh. Parang yung buong 400 plus na New Clark Araneta City. Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, Pilipino. mga anak na mga GID. Ganon, Phil-Am. Marami rin basketball. Oo, hihina ang negosyo ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na doon. sa mga ilong. Tatakos na mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Paxilica na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Paxilica kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? O dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan eh, di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. So, nag-i-import na nga tayo ng bigas eh. Talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So, talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. Diba? Automotive and defense, magkadikit naman yan. Parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May Kasi- tuturing nga daw po na EDCA site yan. Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Oh, Kaya aray hindi ko, na ipapaliwanag. Nako ha? Ay, anong meaning niyan, boss? Hindi ICC? ko naman pinangalanan. Sabi ko lang, impact ng Pwedeng impacta ka eh. Oh, Ganun eh. bato-bato sa langit, no? Oo, pero Pero bakit Senator, ganun? Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayuan ng Paxilica? Paano po kaya yung... Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga ako nagtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Bakit wala tayong alam? Nakakagulat. So, I'm really worried. Kailangan talaga kinukonsulta, di ba? May public hearing, kukonsulta yung mga LGU, kausapin yung mga concerned sectors, tapos kung may sapat bang tubig sa Pantabangan, sa Angat, sa Magat, sa lahat ng basta, sa Pero lahat ng ang dam. Senado po ba hindi kinonsulta o ang Wala. legislative? Kung anong alam ninyo sa dyaryo, maliman o tama, yun ang din ang alam namin. Eh baka yung mga yung mga majority lang nakakaalam, tapos kayo Ay, minority. secret. Ganun. Hindi kayo nakakaalam. Baka may kontrata na rin doon. No? Ouch. Actually, marami tayong mga subscribers kasi sa mga vlogs namin na mga from Tarlac. Yeah. Hindi rin daw nila alam yon, pati yung mga barangay nila hindi daw nila alam yun. Wala no talagang idea. Walang consultation na naganap. Tapos yung white hydrogen, wala rin alam yung sa Western Zambales. Pero speaking of yung mga senador, nung narinig nyo na po itong Paxilica tapos nabanggit din ito sa SONA ng presidente, kayo sa minority and yung mga sa majority, napag-usapan nyo ba to? Oo, or naging napag-usapan. topic? Nagpila ako as usual. Nag-file na naman ako ng resolution to inquire into the Paxilica kasi nga, ang daming tatamaan. Yun.
At sang-ayon daw yung defense, sang-ayon daw yung DFA. Tinatanong ka, paano yung DNR, yung DA, payag ba lahat ng tauhan nila? Naku, parang ang labo nito, yung NIA. Lahat ng tubig na hindi umaabot sa palayan, kukunin pa. Paano ba yan? Meron pa mga balita ngayon na hindi ko nakalimutan ko anong pangalan nung political na yun na parang pwede daw na maibenta daw yung pagtatayuan ng Ako po, vaccine. eto nga, yun na ngayon tinatanong ko nga, ano yung batas dun sa lugar na yon? Don't tell me, ibubuwag na lahat ng Philippine laws. Kasi syempre, sila may-ari ng kumpanya, sila na nag-take over ng Luzon Corridor. Teka muna, kanino na yan? Kasi yan ang nakakatakot. yung mga EDCA sites, parang wala tayong freedom na pumasok doon. Diba ganun din yung Meron po bang kapangyarihan ng Senado na ito'y pigilan? Dapat itanong namin yan. At saka, yun nga, at the very least, mag-inquire muna. Kasi wala pang klaro, ang labo eh. Ang pinag-uusapan lang, yung mga data center daw, gagawa ng data center. Alam natin, ang konsumo ng kuryente niya na tubig, grabe. Pero may critical minerals rin. So, may minahan din. Pagkatapos, may supply chain din. Hindi ko alam eh. Parang ang daming sakop eh. Sobrang daming sakop. So, tingnan natin. At kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW. Di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng, ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba, tulungan na lang kami na magbenta ng lupa? Give up na sila eh. Kaya, ang lungkot eh. Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin. Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura yung abono nag times 4 ang presyo from 800 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig and yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So hirap talaga. So nasa nivel na tayo na halos lahat talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig pero lahat imported. Lunggong, lahat na. Information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Diba raisers. yung mga baboy, yung hog raisers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog racing na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, na nga yung mga hog racer ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buhaya. Ayan na. Yan kasi Daw mamatay kumakain. yun eh. Marami talaga daw buhaya ngayon. Yung malaga na. Lalo na doon sa batasan. Madali daw mabuhay yun. Dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo, matindi ha. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi pa tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.